Hello guys, welcome back to my channel, Wing Pitot. Pero guys, meron akong apat na katanungan ngayon na sasagutin. So, babanggitin ko muna yung mga pangalan guys ha. Una ay katanungan ni Angel May Nabaho. Pangalawa, katanungan ni Ma'am Jennifer Tanay. Pangatlo, katanungan ni Ma'am Rose Parangan Z2E. Pang-apat, katanungan ni Ma'am Shin Herbias 7494. Tapos panglima, gawin natin 5 pala guys. Panglima, katanungan ni Rains Vlog 5311. Tama ba? Yeah. So, anyway guys, ang video ko pala dito guys ay more on OFW, lalo na kapag Singapore OFW ka. Tapos yung mga sagot ko sa mga katanungan nyo ay based on my own experience sa aking pagsasaliksik. And paalala lang, hindi ako lawyer at saka hindi rin ako nagtatrabaho sa POEA. Okay guys, so basahin na natin yung katanungan ni Ma'am. Unahin natin yung katanungan ni sorry, Ma'am Angel May Nabaho. Sabi niya, good morning po. Ask ko lang po, 4 months na po ako dito sa amo ko pero yung passport ko hindi nila binigay. Sana po masagot. Thank you. Okay, Ma'am Angel May, kung nasa Singapore ka na, unang-una, i-ask mo yan sa employer mo. Kunin mo. Pwede mong sabihin na, ma'am, kukunin ko yung passport ko kasi gagamitin ko, pupunta ako sa Philippine Embassy. So, kung hindi ibibigay ng employer nyo, pwede naman kayo tumawag sa MOM. Or pwede nyo sabihin sa employer nyo na, ang alam ko kasi, or ang sabi ng government namin, ako lang dapat ang may hawak ng passport ko. So, huwag kayong matakot na kunin yung passport nyo sa employer nyo. Kung hindi naman kayo pumapayag na sila yung hahawak ng passport nyo. Maaari lang dapat gawin ni employer ay bigyan kanila ng, magbigay dapat sila ng safety na locker na kung saan doon mo pwede ilagay yung passport mo at saka yung mga iba mo pang mga documents na importante at saka dapat meron kang access doon. Walang limit na wala dapat limitasyon yung pag-access mo. So, kung wala kang agreement between you at saka ng employer mo na nakasa doon na pumapayag ka na sila yung maghahawak ng passport mo or mag-keep, walang karapatan yung employer mo na sila yung mag-hold. So, pwede kang tumawag sa OWA, magpatulong, or basta kunin mo. Or kung meron kang agency, sabihin mo dun sa agency mo na kukunin mo yung passport mo sa employer. Pero yung pinakauna mong gawin, Ma'am Angel, ay sabihin mo muna sa employer mo in a nice way. Kung hinabi mo na yan, tapos wala pa rin ginagawang, hindi pa rin binabalik ng employer mo sa'yo, kung nasa Singapore nga, pwede ka tumawag ng MOM para magpatulong. Okay? Sana nasagot yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa any video ko. So, dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Jennifer Tanay. Sabi niya dito, pwede pa ba 45 years old, ex-abroad? Okay, ma'am, kung mag-a-apply ka pa po ng Singapore, kung ex-abroad ka na, sa agency na nire-recommend ko, ang tinatanggap niya lang ay hanggang 43 years old. Pero kung sa ibang agency ka mag-a-apply, pwede ka pa rin makapag-apply kasi ang tinatanggap ay simula 23 years old hanggang 49 years old pababa. O yung iba hanggang 50, sabihin na natin hanggang 50 years old. Pero kung galing ka sa Pinas, tapos nasa 50 years old ka na, malabo ka nang makahanap ng or mahanapan ng employer ng mga agency. Pero kung may kakilala ka na gusto pa rin na mag-hire sa'yo, kahit ganun yung edad mo, pwede. So, Ma'am Jennifer Tanay, pwede po kayo mag-apply. Pwede po kayo mag-apply po ng Singapore. Maghanap lamang po kayo ng mga agency na tumatanggap ng gaya ng edad nyo. Kasi sa agency na nire-recommend ko, hanggang 43 years old lang yung limit niya. At saka, tinatamad na rin ako mag-recommend doon sa agency na nire-recommendaan ko. Kasi nga, mabagal at saka matumal din naman sila maghanap ng employer sa mga nire-recommend ko. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito sa any video ko. At saka meron din akong video about sa mga agency na pwede nyo applyan. May mga info na nakalagay, address, tapos kayo na lang pwedeng pumunta doon sa mga
agency na yun, galing yun sa DMW website, which is safe naman kayo. So, ilalagay ko rin dito sa description box sa video ko na to yung content ko na yon. So, makikita nyo doon. Okay, ma'am? Ma'am Jennifer, sana sagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pa yung mga tanungan, comment lang dito sa video ko, okay? Dito naman tayo sa katanungan ni Ma'am Rose Parangan. Sabi niya dito, hello Ma'am Weng, okay lang ba na hindi lang isa na agency ang pag-applyan mo na agency papuntang ibang bansa? Ma'am Rose, yes po, pwede po. As long as yung passport, pwede ka mag-apply ng any agency. More than one or more than two. Kasi ganun din yung ginawa ko. Basta, huwag mo ibigay yung original passport mo. Kung mag-a-apply ka sa different types of agency, dapat yung ibibigay mo lang na passport ay yung Xerox copy ng passport mo. Tapos kung sino yung mauna na agency na makahanap ng employer sa'yo, doon ka, kung yun yung bansa na pupuntahan mo, tapos nagustuhan mo or sila yung nakahanap sa'yo ng pinakaunang employer, di nasa iyo yan kung tutuloy ka. Kasi based on my own experience, ang ginawa ko, nag-apply ako ng hindi lang isang agency or dalawa. Nagpasa ako ng mga resume, tapos pumunta talaga ako sa mga agency, tapos nagpasa ako ng resume, tapos sabi ko kung sino yung makahanap sa akin ng employer, yung agency na makahanap sa akin ng employer, doon ako tutuloy. So, hindi lang isang bansa yung in-applyan ko. Nag-apply ako ng Singapore, Hong Kong, Saudi, Kuwait, ganun. Pero yung nauna na agency na tumawag sa akin ay papuntang Singapore. So, Singapore yung pinili ko. Tapos pagkahapon, meron ding tumawag sa akin na isang agency na papunta namang Saudi. Pero ang sabi ko kasi, kung sino ang mauna, di doon ako. So, ang nauna pa Singapore, Singapore yung pinili ko. Okay, ma'am, sana nasagot yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito. So, you have a good day. Bye-bye. Dito naman tayo sa katanungan ni ma'am Shini Herbias. Sabi niya, paano po nag-back out ako before flight ko that time. Tapos pinagbayad pa nila ako ng 4K. Hindi naman naibalik yung passport ko, kaso matagal na yun. So, Ma'am Shane Herbias, ano po yung tanong nyo? Guys, minsan pag nagtanong kayo, kompletuhin nyo guys. Hindi yung parang nagbibigay lang kayo sa akin nagbibigay lang kayo ng ano nyo. Na, tawag nito. Basta nagbibigay lang kayo ng gaya nito. Sabi mo dito, nag-back out ka, tapos flight mo na, tapos pinagbayad ka ng 4K, pero hindi nila binalik yung passport mo. Bakit ka naman nagbayad ng 4K kung yung passport mo hindi binigay sa'yo? Dapat, kuha mo muna. Kung meron silang pababayaran, dapat kinuha mo muna yung passport mo. Saka mo ibibigay yung bayad mo. Tapos dapat, kung meron mang pababayaran yung agency nyo sa inyo, dapat doon kayo magbayad sa loob ng agency at saka hanapan nyo sila ng resibo. Kung wala silang may papakita na resibo, pwede kayo pumunta sa DMW. Kaya nga meron tayong DMW, di ba? Para doon kayo pwede makipag-usap or doon kayo mag-usap ng agency mo, or pwede ka mag-complain sa DMW kung yung agency mo ayaw ibalik yung pasaporte mo, or kung yung agency mo ay niluloko ka na or ini-scam ka na, pwede ka talaga pumunta ng DMW para doon magreklamo. So anyway, Ma'am Shin Herbias, hindi ko alam kung ano yung tanong mo. Kasi wala ka namang tanong dito. Sinabi mo lang yung nangyari sa'yo. So, tapos sabi mo matagal naman yung passport mo. So, nasa iyo yan, ma'am. Pwede kita i-advise na pwede ka kumuha uli ng passport na panibago. Pero, kailangan mo, kung meron ka na kasing passport, kung i-renew mo, kailangan mo kasi yung old passport mo. So, sabi mo matagal na. So, kung alam mo pa yung agency, kunin mo dun sa agency. Kung wala ka nang alam, kung saan na yung agency or nagsara na yung agency, pwede ka naman siguro mag-try na magpa-lost passport. Basta walang problema or hindi nag-complain yung dati mong agency. Pero kung nag-complain sila sa DMW, yun yung magiging problema mo. Okay, ma'am, sana sagutin katanungan. Pero kung meron ka pa yung mga tanungan, just comment below lang dito sa aking video.
Okay guys, see you. Have a good